Okay, saan mo tuunan? Yes. Paano kapag yung fiancé mo ay hindi pala siya yung inaakala mong mabait? Sabog na sabog yung international, no? Wala na marinig dito. Ayan, okay. Tugon. Santa Jones, tulungan mo po kami. This is a very, very special. Charis. Yan. Kasama natin ngayon sa Studio A ang 106 million VVIPs. Kasama naman natin sa Studio B ang PFC subscriber. Christmas. Nakakapagod kayo. Okay. So today, finally, natuloy na ang dapat December pa, no? December pa na Grand Eyeball. So, finally, ngayon ay EDSA anniversary. Nandito kami sa Quezon City para i-welcome ang mga VVIPs natin. Hello, guys! So, yung mga VVIPs natin, ito yung mga nag-subscribe sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. So, isa yun sa mga perks nila, maging part ng mga live recording. Pero special yung live recording yan kasi as in face-to-face yung live recording. Tapos kanina nagparaffle kami ng mga Anchor products. Yes. Mga pineapple flavored water-based lubricant from loveit.ph. At maraming salamat sa aming backdrop na ang kanyang business name ay Edom Karaeg na isang ka-ere din. Maraming salamat. At saka food natin from Urban Chic. And to the Monteverde sa discounted namin nakuhang 38 Valencia Event Space. Thank you, guys. Thank you po. Thank you, VVIP. Salamat. Wait, sila kayo. Guys, asan si Kim? Si Kim ay may birthday ngayon. Nakatipid siya ng kanyang birthday. Tama? Tama kayo. Papa-reimburse kami sa iyo, ah. Okay, sige. So ngayon, meron kaming Santa Jolan's live recording with the audience. Yes. So nandito po ngayon si Ina Evans. Mamaya pagkatrabahuin namin siya. Kanina din nandito si Milo Elmido Jr. Kaso peak ng career. Andito din si Direk Rod Marmol. And Naka-short siya guys. Kung napakinggan niyo yung episode na yun. Naka-short siya ngayon. At andito rin si Ro Piping Saksitan. Huwag ka na magsalita, Ro. Hindi na Piping Saksitan. Okay, game. Pakilala. Ikaw muna. Pakilala. Oh my God. Hindi na ko. Kinakabahan ako kasi na yung audience. Ano na JP, back to you. Ang hirap. Pag may audience, wala hirap ako. Huwag niyo ako tignan. Tumuka yun ka. Wala ako sa Tumumo naman. Okay. Ako si JP and I love it. Ako si Tonette at Anchor in KE. Alam mo, dapat ano? I'm an urban chick. Oo nga, sorry. Ikaw na, gusto mo. Dito ka. Wala Kwenta Podcast presents Santa Jones, tulungan mo kami. Still a Spotify exclusive. Powered by Anchor. In and also Anchor. Yes! And Love It, and Urban Chick, and... Edo Macaraeg. Edo Macaraeg, and Third Aid Valencia. Events. Yes. And also, gabi na naman prod. Yes, gabi na naman prod. Iparapan din kami ng tickets to Barbie Almalde's concert. Okay, game. Face ID ulit. Naihiyayan ha? Naihiyayan. Ganun ba yun? Kapag natutulog.
Okay, ito na yung letter. So, ang letter sender ay si Chismosang Wifey. Ay, ba't nagbago yung ilaw niya? Meron ba tayong light director dito? Tara, nagbabago yung ilaw. Tara, nagbabago yung ilaw. Oh, go. Sinulat nito 2 days after Valentine's Day. Ano yun? Anong date yun? Ang galing! Really kayo daw na. Ah, ito na. Bumper standard. Ano baka magano mo? Face ID ulit. Ito na nga. Hello po, Direct Tonet and Direct JP and VVIPs. Bakit? Okay. I, 27F, 27 female. Wait lang, alam mo ganyan na ngayon kasi sa mga dating app, di ba? Nilalagay na kasi, di ba? Alam mo yun? Hindi ko alam. Ganyan yun, nilalagay na, kahit hindi tanongin, nilalagay na ano. Oo nga pala. 24F, 25M. Okay. Galit! Has been engaged with my fiancé, 27M. Oh. For 4 months now after dating for a year. We communicate well in our relationship, so most issues get solved as soon as it comes up. Ay. Ay, mature. We're also active in improving ourselves to be better partners for each other. We listen and most importantly, we do what we say we will do. Feel ko hindi. Here goes the issue. I have been asking my fiancé why he and his ex of 5 years broke up since we started dating. Ito na. He never really went into specifics, but he just said, that he didn't treat her very well and it was his fault. He clarified naman na wala na talagang feelings for the ex, but just regrets on how he treated her, which she did not deserve. So, Tagalog. So, si ate mong girl, napagod mag-English. Napagod siya. Napagod, naubusan. Kumota. So, si ate mong girl, so, si ate mong girl, chismosa kasi. I went through his phone messages and nag-quick search lang ako sa messages niya. Kasi nga ayaw sabihin sa akin, gusto ko ngang malaman. Ang daming tumatango, nakaka-relate, mga chismosa din. Lagi naman ako nasa phone niya, kaya... Ginano niya yung ID, face ID. Habang natutulog. Lagi naman ako nasa phone niya, kaya di siya bothered na hawak ko at nangangalit ako ano. Ayaw niya lang talaga pakita messages niya with his ex. Bakit niya chinecheck? Anyway. Bakit niya chinecheck? Chismosa nga daw siya. Chismosang wifey, hindi pa naman kasal. Oo nga. Engaged pa lang. Chismosa at asyumerang wifey. Iba siya sa kay matapobreng fiancé. Ibang issue ba? Masya pala. Feeling ko kailangan nila ng Grand Eyeball. Sila dalawa lang. Tsaka si Aubrey. Diyos ko, wala pa sa kalahati letter. Oh my God. Ito ka na nga. So, nag-search ako ng mga keywords. Cock. Ngayon lang nakarinig ng cock. Pinag-i-search siya? Cock, dick. Baka naman, to? Si Ate Dick. Sinisearch ka na. Ano si Ate Dick? Cock, dick. Ang labo, cock, dick, cutie. I love you and sorry. Gusto ko lang makita. Grabe yung Diba? From cock, dick, cutie. All bases covered. Tapos may sorry. Sorry. Hindi niya sinabi sa utang. Gusto ko lang makita
Tita, bakit ba? Lol. So ayun, kebs lang yung mga usapan nila, like how normal couples talk lang. Konting asaran, ganyan. Konting asaran, mga DQ lang. Tapos, nung sinerch ko na yung sorry, medyo nagulat lang ako sa mga messages. Most messages are from the girl saying sorry and defending herself. Ay! Oh my God! Ikaw ba to? Ako pala yung ex. Most of the time, he was accusing her of cheating on him. Then she would say na, hindi, wala yon. Sorry. Hindi wala yun, pero nag-sorry. Oo. Tapos nasa dulo, sorry, dick. As in begging for forgiveness, beggar yarn. Medyo na-off lang ako sa mga conversations on how he... Ayoko na sabihin. Medyo na-off lang ako sa mga conversations on how he abused her verbally. Rinig niyo ba si Ate Dick dyan sa likod? Tara, hindi kailangan ng mic. Okay. One time, he told her not to come... Ay, hindi na may picture, te. Yun. Not to come? Hindi, wait lang. Hindi pa tapos! Minsan, ikaw at kakuri ka. One time, he told her not to come over again. Mga utak niyo parang kay Tuloy. Over again to his house and that they were over kasi nakatulog si ate girl and may lakad sila with his family. It escalated to him saying harsh words like, "Wag ka nang pumunta, di ka na kailangan." Wag ka nang pumunta, di ka na kailangan. So unreliable. Ba yan? So lazy. Oh my... Wala, nasabihan ka ba nun? Sorry. Oh my God, ito. Just to be a slut to earn money. Sinabihan siya, just be a slut and to earn money. You can't do shit. Tapos, meron pang mga additional cheating accuses with harsh words, calling her a harlot, good for nothing, Ate Dick. Ano daw ang harlot to, Net? Harlot ko sa dalawang word. Ano ang harlot? Sino nakakalam pa ng harlot? Prostitute. Okay, grabe si Kuya. I know it was wrong for me to go through his messages. He doesn't treat me this way at all. So, it was shocking. Do I bring it up to him? Just scared na baka gawin niya rin sa akin later on. Especially since we got engaged after a year. With everyone saying, it's so quick. Kasi exclamation point eh. To be honest, I love him and I'm looking forward to a life with him. He gives me everything I want. We work so well as a team. But seeing those messages made me afraid of the future. Yun lang po. Thank you. Di mo lang... yun lang daw. Wala siyang tanong. Wala siyang... wala siyang tanong. Next letter. Wala nga siyang tanong, no? Ay, di meron. Ano? Do I bring up to him? Do I bring it up to him?
i-bring up niya daw ba? O, ikaw naman magtrabaho. Anong payo mo? From the top. I think breakan mo. I think communication is key. Bring up to him. Tama? Ako kasi, huwag niyo pangunahan. Si Kuya? Si Kuya, hindi naman ginagawa sa kanya. Di ba? Bakit niya pa pangunahan? Talaga? Ano ba sa'yo? Parang that's very un-Aris. Di ba? Confrontational kayo eh. Ano na ako ngayon, Sagittarius? Itiklik na lang. From now on. Isasubtweet na lang yung jowa. So ito ka na nga. So hindi mo i-bring up? Hindi, pwede ko i-bring up, pero huwag siyang masyadong malatakotin. Bawas kape. Bawas kape. Pero nakakatakot actually yun. Pero huwag mo na siya matakot kasi hindi pa nangyayari. Oh, parang dapat hindi siya matakot kasi hindi naman siya nag-cheat unless nag-cheat siya. Oo. Ay hindi, kahit naman nag-cheat siya, parang hindi naman deserve na sabihin ng mga ganong bagay. Just be a slut to earn money. Sabi ko, okay. Ikaw, bakit? Ako, feeling ko, kasi wala kong sagot dapat talaga sabihin niya eh. Pero nang sinabi niya Tinette yung huwag i-bring up agad. Hindi ko sinasabi mag i-bring up. Huwag niya pangunahan. Ah, I mean, huwag niya pangunahan. Oh my God, di ko rin ano. Hindi kasi diba, alam mo... Kasi kunyari yung jowa mo, meron siyang, may past siya na nag-cheat. Tapos, dahil ba may past siya nag-cheat, di mo na siya jojowain? Jojowain ko siya, pero kailangan ko siyang kausapin. Oo, yun nga. Huwag mo pangunahan kasi... Kaya nga yung sasabihin ko nga kasi... Sorry. Yung sasabihin ko, parang since alam naman ng jowa niya na binabasa niya yung mga messages. Alam ba ng jowa niya? Oo, aware yung jowa eh. Wala akong reference. Pero hinahayaan lang siya ng jowa, di ba? Hinahayaan lang siya ng jowa, ganyan. Tapos, hindi aware yung jowa. Ito si JB, ikaw na nga nagbasa. Binabasa niya. Pero hindi aware yung jowa. Hindi aware yung jowa. Hindi aware nga yun. Ano yung sinabi ko? Gaslighting. O basta hindi aware yung jowa. Pero feeling ko, magandang i-bring up pa rin yun. Lalo na ikakasal kayo eh. Oo, i-bring up pa rin. Pero huwag niyang pangunahan. Huwag niyang pangunahan na siya yung magtanong? Hindi. Huwag niyang pangunahan na gagawin sa kanya. Oo. Pero kailangan i-bring up kasi kung may ganitong history, di ba? Parang tapos merong isang lalaki sinasabi ng isang babae na slut, harlot, di ba? Parang hindi yung tama. Tanungin natin yung mga dalawang Yes. natin. Ayan, oh my God, ito na unang, so ang magbibigay ng... Bubuna! Ito na, yung ayan, taray! Papas ng mic sa likod. Yan, pangalan and isang sachet ng Tide. Hello, Mish po from Palawo. For me kasi yung nag-send ng letter is yung si Chismosa, social media ko na advice. What if, kasi na-negotiable sa kanya yun eh, paano kung nakabother siya and ikakasal sila. So, kaya nga siya sumulat dito, ibig sabihin wala siyang makausap for that. And yung mga words na yun, kasi abusive yung words. So, feeling ko, nag-play sa utak niya yun. So, tama, hindi mo naman siya i-bring up na ganyan. Pero, kailangan before kayo magpakasal or kung issue siya sa'yo, tapos may hubog ka pala, coming from an abusive relationship, tapos mag-bring up yun. So, kailangan siya mag-bring up. So, yun. Kasi medyo mabigat yung mga na, hindi lang siya words na simple lang. So, Thank you. Papas ulit ng Papas na lang ng mic ulit. Dalawa lang kasi mic na. Actually, pareho kayong may point eh. Diba? Parang syempre kapag yung other person in the relationship hindi pa ready pag-usapan. Parang respect yung kailangan. Pero kailangan, kasi hindi lang naman siya yung nasa relationship eh. So,
kailangan may bigay niya rin dun sa tao yung nanghingi ng explanation because she deserves an acceptable reason. She deserves. Dalawa yun. Ay, nauna yung explanation talaga. Ano yan? I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Ayun. Ikaw ano pa? Tama naman ako, tama naman na. Pag-usapan nila. Kasi kakasal na. Sinasabi ko lang, bigyan niya ng chance kasi. Huwag siyang, kasi takot siya agad na baka gawin sa kanya, baka, di ba? Oo. I mean, hindi mo Pag-usapan sa mo kanya yung takot. Kasi nakikita kapwa niya babae yun, sinabihan ng prostitute, di ba? Oo, baka pwede niyang i-explain din yung in full context. Oo. Yung ano. Yung, Pero yun, kasi kung ikaw sa susunod, kailangan talaga lang pag-usapan niya. Sa tamang oras at kapag ready na yung lalaki pag-usapan siya. Pero dapat hindi siya masyoka. isa sa walang tabi bago sila ikasal. Di ba? Paano kapag si Dan nalaman mo may gano'n, di ba? Ba't natin pinapalik sa akin? Kasi kakasal na kayo. Hindi ba ikaw yung nagsulat? Yuri! Pa-check nga ng phone. Ayun, okay. O, RRL. Yan na nga, iniisip ko na tuloy. Alam mo sa kanya guys, kanina. tinanong niya ako tungkol sa yung letter para makapag-isip agad ako ng RRL. Kasi nakakaya kapag sobrang tagal ko mag-isip. Sabi. Kasi di ba pag pag live recording sa at least, naiintindihan nila. Oh. Ikaw muna, isip ako. Wala ko mag-isip. So for today's episode, wala po tayo. Alam ko na, kayo na lang magbigay ng RRL kasi kami lagi nagbibigay ng RRL. May naisip ka? Wait. Oh, wala, di ba? Pero may gusto, RRL. So, RRL ay review of related literature kung saan pwede kami at ang mga VVIPs na mag-share ng mga pelikula, series, libro, kanta, videos, yan. Tula na pwede makatulong sa ating letter sender. Pwede kanta. Ha? Boy Problem si Taylor si Carly Rae Jepsen. Ayun, ano pa? Si Rod! Talagang tinanong. Ayun, talagang si Rod. Meron na naisip. Nakita ko na eh. Meron nabasa sobrang romantic na libro eh. Bible. Hindi kasi ano yung iba? Yung pinaka-repeated na phrase sa Bible. I'll go, ano yung Father Rod? Hallelujah. And then, do not fear. So, feeling ko kasi sa any relationship. Yes, Pastor Rod! Mag-relationship ko sa connection. Hindi kasi nababago ako sobrang ng takot eh. Sobrang ng takot na, sobrang kung mapag-usapan ko, bakit yung mga touchy subject? Eh, papakasalan mo yun eh. Ulo ko lang yung buong buhay mo eh. Ayun na. Eh, kung ano yung problema. Which is good for, good in the long run, at least you can makasal. Or it would make you stronger, di ba? Or it will turn you into a hard one. Or alam mo, basta just discuss it, kasi it's gonna be your partner forever. So, do not fear. Thank you, Pastor Rod. Galing sa Valencia District. Ako, based from Pastor Rod's na Do Not Fear, Hereditary. Bakit? Tuloy mo yan, bakit? Tuloy mo. Dahil sabi sa Bible, Do Not Fear. So, I think Hereditary. Tuloy mo, palakihin natin yan. Gusto kong share na RR. Ayan, si engineer. Tumatawag siya. Tumatawag si Dan na rin itin. Gusto niya magsabi. Kasi yung malaki head. Gusto niya malaki.
Si Christina. Oo, galing. Totoo yun. Yes. Doon sa mga exes na naging issue sa current relationship na hindi ma-break up initially ng mga current relationship. Ganda. Love it. Love it. Biglang tumawag na po siya. Exes Baggage, directed by Dan Villena. Hindi ko naisip. Very good ka dyan. Parang excess package. Featuring Maybe the Night. Oo, pinande. Ang dami na nun. Ang dami na nun, no? Chismosang wifey. So meron kang second chance, one more try, excess baggage, And do not Grey's fear. Anatomy, and Bible. Aray ni Pastor Rod. Napaka-diverse. Itayin natin si Pastor Rod kapag ipapromote na niya yung The Cheating Game. Yes, at kapag papromote na niya ang Food for Thought, The Notebook. Ayan, ano pa? Yun na. Ayun na. Mag-alok bati ba tayo? Charis! Ang dami din mo natin. Pero thank you sa ating VVIPs. Yes! Uy, meron dito galing Baguio. Oo nga, si Cal. Si Cal, na hindi alam na Just naman yung mot-mot. Isabella, oh my God, nag-drive ka ba? Drive or plane? Yan na. Hindi naman yan ipapanganak ng Feb 25 kung hindi yan nakakaluwag-luwag. Isabella, plane? Meron naman, te. Nakarating nga siya, di ba? Wow. Ayaw magawa. Sino pa may tiga-Davao ba dito? Mindoro. Thank you. Thank you. Visayas. Wala naman. Panay Island, wala. Kulungan, wala. Buat meron. Si MM, di ako niniwala. Feeling ko, kailangan tumayo ni MM tsaka ni Cal. Sayang, baka ma-pressure si Cal. Si Cal talaga yung si MM. Ayan, thank you guys. Thank you guys. So, ito yung first ever natin face-to-face eyeball. So, meron kaming pinaplano na every month meron live recording na face-to-face. So, sa March, when we become a VVIP sa March, ang live recording natin ay sa Panay Island. At sa Rizal City Jail. Actually, oo. Pero hindi kami dalawa nito. Hindi nga, sa March, meron kaming collaboration with Butterboy. So, meron tayong recording sa Butterboy with VVIP. So, hindi yun sa March. Pero yung medyo limited lang yung space. So, first come, first serve. So, kung gusto nyo maging VVIP guys, mag-subscribe na kayo sa angwalakwentangpodcast.com. That's angwalakwentangpodcast.com. Maraming perks yan, including live recordings. Sa March, magkakaroon kami ng live recording part 2 ng Microaggressions Against LGBTQIA+, with Taris Estrada. And that's the more taping and shooting memoir with Neil Jr. part 12. Wait lang! Ikaw sa April. Magkakaroon din ng part 2 ng scriptwriting workshop ko sa March. At yung collaboration with Butterboy sa VVIP. Sobrang excited ng Butter. Yes, thank you guys. So, ikaw. Ayan, so thank you, VVIP. So, sa mga brands dyan. Yan. Feel free to email us ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Kung gusto nyo ma-notify kayo kami bago kami lapag. At kung meron kayong sariling advice, kaya ang pangalan nyo? Chismosang wife. Chismosang wifey na hindi pa wifey. Mention us on Twitter, Instagram, and TikTok. Using the hashtag ang walang kwentang podcast. Ako at Annette Hadaones, Instagram, TikTok, and Twitter. And meron kaming official TikTok, ang walang kwentang podcast, and official IG at AWKP Stuffs. Ako naman
naman at JP Abak sa Twitter at Instagram. Tapos meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan. Kung saan pwede kayong mag-share ng mga RL na hindi namin kaya ibigay nito. Bakit pa ako doon, Kenny? At maraming salamat ulit sa mga sponsors. Love it. Yes, Urban Chick, 38 Valencia Events, Anchor, Tita Witty, Gabi na naman Prod, and sa Helix Pay, thank you, Sasha. Yes, thank you Helix Pay sa technologically advanced QR code. Kasi kung wala sila, baka nagsisignature. At sa ang Walang Kwentang Podcast team, Yes! si Kai, si Jed, si Mika, at wala dito yung editor namin si Ellie at si Neil. May love letter Gio. Tapos, nandito si Ron. Ay, si Ellie! Yung editor! Tapos, si Ate Vicky nandito ngayon. Si Ron, si Roby King Saksi, Kanina si Milo. si Milo, yes. Ayun. Try namin sa mga next na live recordings ay maghanap ka. Yes. Every month.